Eto na mga chong, sa wakas, nakaisa rin ang Gilas sa huling laban nila kontra China. Himayin natin to, pero bago yan, palike muna ng video, pasubscribe naman ang ating channel. Let's go! Naisalba nga ni Jordan Clarkson at ang Gilas Pilipinas kontra China sa muntik na record ng host country na di makakakuha ng panalo sa World Cup. Dito, matapos ng 3 points ni Pugoy, sumubok naman sila sa post-up ni Junmar. Dito ay makikita natin ang typical PBA Junmar. Habang si Suki ay straight up lang na nakabantay sa kanya. Sa pagpihit nga niyang ito, isang bump niya lang kay Suki ay nakagawa ito ng separation. Isang kaldag, basket agad. Habang paatake sa basket si number 77, ay makikita natin ang rumaragas ang si Pugoy na parang snatcher sa Quiapo na inagawan ito ng bola para sa isang easy 2. At dito naman ay makikita natin ang isa sa mga naging problema ng Gilas sa tournament na to. Ang magulong depensa lalo na sa transition. Makikita naman natin na nakababa ang 5 player ng Gilas at 3 lang sa China. 3 versus 5 na yan pero nakatira pa rin si Licom Creel ng 3. Dito sa magkasunod na possession ay nag-commit nga sila ng turnover at yung panghuli nga ay nakapuntos pa nga ang China. Dito nga sa pagkakamintis ni Ravena ay makikita natin ang mga Chinese players na nakatingin sa bola at di nga sila nakapag-box out at magandang timing din ni Kai Sotto para sa putbacks lang. Dito naman ay sa pagkakamintis ni Abando sa 3 points ay makukuha niyo ni Kai Sotto ang defensive rebound. At magandang pasa naman ang naigawa nito kay J. Edu. Hindi nga lang ito pumasok, pero makikita natin na andyan talaga yung chemistry ng dalawa. Dito ay isang handoff at screen ang binigay ni Kai Sotto kay Scottie Thompson at isang matulis na kick-out pass nito kay Renz Abando para sa isang 3. Ito't binigyan uli ng bola si Junmar sa low post. Pwedeng niyang gawin ito ng buong laro dahil lamang na lamang ito sa physicality. Ito't inulit pa nga at nakabingit pa nga ng foul. Sa laban na to kontra China, kitang-kita naman natin na namamalang ni Junmar ang mga bantay nito. Napakindat pa nga ito Parang sinasabi niya pang, oh, ayos ba? Dito sa tournament na to, ay makikita natin si Scottie Thompson nag-struggle talaga. Ilang pagtatapon ng ball ang kanyang nagawa, gaya nito. At minsan kulang sa disiplina gaya ng pagsundot sa bola. Dito ay makikita natin ang 2-man play sana ni Kai Sotto na naging reversal para sa isang zoom action na hindi rin naituloy. At napunta nga rin sana sa pick and roll ni Japet at ni Dwight. At sumablay nga ang jumper ni Dwight Ramos dito. Buti na lang ando doon si Abando para agawin ng bola. Dinakdak niya nga ito na walang kaabog-abog. Natapos nga ang first half na lamang ang China sa score na 40-39. Umpisa ng second half ay nakita natin na naging agresibo ang Gilas offensively at defensively. Pinangunahan nga ito sa opensa ni Dwight Ramos, Renz Abando at ang pagputok ni Jordan Clarkson sa 3. Nangyari nga ito dahil hindi halos nagbibigay ng double team ang China kay Jordan Clarkson. Dahil nga dito nakuha niya ang kanyang rhythm at 5 sunod na 3 ang kanyang binitawan. Dahil nga dyan sa sunod-sunod na 5 3 ni Jordan Clarkson ay lumamang ng 20 ang Gilas Pilipinas. Kapag timeout pa nga ang China, pero sa pagbalik nito ay tumira pa nga rin dito ng 3. Sasabi natin hindi ito good shot. Pero sino may pake? Nag-aapoy nga ang mga kamay nito. Samahan mo pa ng magandang depensa ni Abando kay Cayetano. Pinabaunan niya nga ito ng isang blankan nagkakahalaga ng 10,000. Kaya dito makikita natin, umpisa pa lang ng 4th quarter ay nag-box 1 defense na agad ang China. Ibig sabihin yung 4 ay naka-zone defense habang yung isa naman ay naaasawa si Jordan Clarkson. Hindi na nga nakabangon ang China mula sa pagkakatambak nila dito at nasungkit nga nila ang unang panalo dito sa tournament na to at ang panalo matapos ang 9 na taon. Good game naman sa part ng ating Gilas Pilipinas. Sa larong ito nakapag-set naman sila ng kanilang mga plays. Hindi gaya ng mga huling 4 na laro na talagang kitang-kita natin na nag-struggle sila. At sa panalo ngang ito ay makikita rin naman natin na na-relieve ang ating mga players kahit papano. Siyempre, lalo na ito. Sa pag-step aside ni Chot Reyes, ay mag-aabang na naman tayo kung anong magiging plano ng SBP para sa Gilas.
magkakaalaman yan sa mga susunod na araw. Malalaman na nga natin yan kung sino ipapadala nila sa Asian Games na mag-uumpisa sa September 23. O paano mga chong, hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na video. Peace.